Sa bawat paglipad ng parot sa malawak na kalangitan, may isang kakaibang kakayahan na gumagabay sa kanyang bawat galaw. Hindi lamang ito simpleng paningin, ito ay isang sistema ng paningin na milyon taon nang hinubog ng kalikasan upang mabuhay, makahanap ng pagkain, makaiwas sa panganib at makipag-ugnayan sa kapwa-ibon. Ngunit ang tanong, paano nga ba nakakakita ang isang parot? Ano ang pagkakaiba ng kanilang mata kumpara sa mata ng tao? Ang mata ng parot ay isa sa pinaka-advanced na mata sa mundo ng mga ibon. Kung ikukumpara sa tao, mas malaki ang kanilang mata kumpara sa laki ng kanilang ulo. Ito ay dahil ang kanilang buhay ay nakadepende sa kanilang paningin. Bilang isang prey animal o hayop na maaaring kainin ng mas malalaking predator, kailangan nilang makita agad ang panganib kahit nasa malayo. Ang mga parot ay may tinatawag na monocular vision at binocular vision. Ang monocular vision, ang bawat mata ay maaaring tumingin sa magkaibang direksyon. Ito ang dahilan kung bakit kaya ng parot na bantayan ng paligid habang kumakain. Halimbawa, habang ang isang mata ay nakatingin sa buto o prutas na kinakain niya, ang kabilang mata naman ay maaaring nagmamasid kung may lumalapit na panganib. Ang binocular vision naman, kapag ginagamit nila ang dalawang mata ng sabay, nagkakaroon sila ng depth perception. Ito ang tumutulong sa kanila upang tansyahin ang distansya bago lumipad, dumapo ng eksakto sa sanga, kunin ang pagkain gamit ang kanilang tuka. Isa sa pinakamalaking sekreto ng paningin ng parot ay ang kanilang kakayahang makakita ng ultraviolet light. Ang tao ay nakakakita lamang ng tatlong pangunahing kulay, pula, berde at asul. Tinatawag tayo na trichromatic vision. Ngunit maraming parot ang may tetrachromatic vision. Ibig sabihin, meron silang karagdagang cone cells sa kanilang retina na nagbibigay kakayahan na makakita ng ultraviolet light. Ano ang ibig sabihin nito? Ang isang simpleng balahibo na nakita natin sa ordinaryong kulay lamang, para sa parot maaaring mayroong mga pattern at kulay na hindi natin nakikita. Bakit mahalaga ang UV vision sa parot? Ang UV vision ay hindi lamang para sa kagandahan, ito ay mahalaga sa kanilang survival. Una, pagkilala ng kapareha. Sa maraming species ng parot, ang kulay at refleksyon ng balahibo ay maaaring gamitin upang makilala ang kalusugan at kondisyon ng isang kapareha. Ang isang ibon na mukhang ordinaryo sa mata ng tao ay maaaring nagpapakita ng espesyal na signal para sa kapwa parot. Pangalawa, ang paghahanap ng pagkain. Ang ilang halaman at prutas ay may UV markings na nagsisilbing gabay para sa mga ibon. Parang may natural na mapa ang kanilang mata na nagtuturo kung saan matatagpuan ang masusustansyang pagkain. At pangatlo, ang pagkilala sa kapaligiran. Sa kagubatan, bawat segundo ay mahalaga. Ang kakayahang makakita ng maliliit na galaw sa mga dahon, sanga at kalangitan ay nagbibigay sa kanila ng malaking advantage. Subalit gaano nga ba kalinaw ang paningin ng parot? Ang parot ay may napakahusay na visual acuity. Ang ilang ibon ay may mas maraming retina cells kaysa sa tao, kaya mas malinaw nilang nakikita ang maliliit na detalye. Ito ang dahilan kung bakit kaya nilang makakita ng pagkain mula sa mataas na puno, makilala ang kanilang tagapangalaga mula sa malayo, sundan ang galaw habang lumilipad. Ang mata ng parot ay parang isang high-definition camera na ginawa para sa buhay sa himpapawid. Maraming nagtatanong, nakakakita ba ang parot kapag madilim? Ang sagot, hindi sila katulad ng kawago na espesyalista sa night vision. Ang mga parot ay tinatawag na diurnal birds. Ibig sabihin, sila ay aktibo sa araw. Mas mahusay ang kanilang paningin kapag may sapat na liwanag. Sa gabi, mas mahina ang kanilang paningin. Mas umaasa sila sa memorya at pakiramdam.
mas nagiging tahimik sila upang protektahan ang sarili. Kaya mahalaga na ang alagang parot ay may tahimik at madilim na lugar para sa tamang pahinga. Para sa mga nagpa-practice ng free flight, ang paningin ng parot ang isa sa pinakamahalagang kakayahan. Habang lumilipad, binabasa nila ang direksyon ng hangin, tinitingnan ang mga puno at gusali, kinakalkula ang distansya, hinahanap ang ligtas na landing spot. Ngunit kahit gaano kagaling ang kanilang paningin, kailangan pa rin ng training, trust, recall practice, safety preparation, dahil ang magandang paningin ay isang regalo ng kalikasan, ngunit na responsableng paghahalaga ang nagbibigay proteksyon sa buhay ng ibon. Ang mata ng isang parot ay hindi lamang isang instrumento para makita ang mundo. Ito ay isang kwento ng milyong taon ng ebolusyon. Sa bawat kulay na kanilang nakikita, sa bawat paligid na kanilang ginagawa, at sa bawat tingin na ibinibigay nila sa atin, may isang paalala. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang alagang hayop. Sila ay mga kahanga-hangang nilalang na may sariling paraan ng pag-unawa sa mundo. At kapag natutunan nating makita ang mundo mula sa kanilang pananaw, mas mauunawaan natin kung bakit ang parot ay isa sa pinakamagandang nilalang na nilikha. Kung ikaw ay isang bird keeper, tandaan natin na bago natin hangaan ang kulay at ganda ng ating parot, dapat muna nating maintindihan ang kanilang pangangailangan. Ang tamang kaalaman ang unang hakbang para maging mas mabuting tagapangalaga. Awit 145:9. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Ang kanyang habag ay nasa lahat niyang nilalang. Kung ang Diyos ay nagpakita ng pagmamalasakit sa bawat nilalang, tayo rin ay tinawag upang alagaan at pahalagahan ang buhay na ipinagkatiwala sa atin. Ito ang Venti Aviary, kung saan ang bawat pakpak ay may kwento at bawat ibon ay may halaga.